suot ang pulang jacket ko. Nang makita kita, nagliliwanag ang aking mga mata. Umasa ako ang magkaibigan ay magiging magkaibigan. 2 taon ng paghihintay, ikaw lamang ang nagparamdam ng mga bagay na dati hindi ko inakalang madarama. Ikaw ang unang nagbigay kulay sa aking mundo. Sa tuwing tumingin sa iyong mga mata, bituin buwan ang aking nakikita. At nang nasabi ko na sa iyo ang aking nararamdaman, nagtago ang mga buhay natin. Mga landas ay nag-iba. Tila nga'y magkaibigan na lamang tayo. Ngunit nais ko lang panatili. Mahal na mahal kita. Sana'y makita mo sa iba ang pagmamahal ko at ang sakripisyo na hindi mo na hanggang magkaibigan tayo. Mananatili sa about the things that have been bothering you for so long. Don't worry about all of the ways this could go wrong. Just tell me how you really feel. You don't have to pretend when you're with me, 'cause in the end I'm still your friend. La 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 la. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyo. San ba ako dinadala? Bawat puting biglang nabura, iyong naipita. Iwaga ng iyong tingin na ating kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, tumabangkit na sa aking isip, ikaw ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay pinupan niya na, sa'yo lang magpapangkin. Di pala lampasin, huwag ka sanang kumawala. Okay. Love. Grabe. Okay. Well, of course, aside of my powerful side and being an independent woman, independent student, may side din si Kael dito sa Ramon about love. And it's actually a secret. But for now, hindi na siya magiging secret. Okay. So here at Ramon Magsaysay, I met the person who taught me what is love. Okay. So I admire him over 3 years.
He is actually my first and last confession. Yeah, first and last because I don't have any plano na mag-confess but to other people. Kasi pinakahawakan ko yung memory na yun. So special. Parang siyang sa garden and then event nun. So may mga may mga lights and then maganda yung place. Parang siyang garden actually. And then after 2 years, 3 years siya, doon ko lang nag-decide na mag-confess. And then nagsimula ang lahat November 16, 2022 when I saw him in front of the SSLG office wearing my red jacket. So he is actually my red. And he is my style, Mr. Style. But now, he's my alchemy. Siya yung pwede kong takbuhan every time that I have my successful performance. And then kasi sobrang naming dalawa. Nagsimula lahat sa friendship. And then, ako kasi yung tipo ng tao na hindi talaga ako magkakonfess. Like, I choose to be secret lang sa lahat ng bagay. And then, siya yung tipo ng tao na kailangan kong mamili over love or my career. Or love over my position at SSLG because organization is not allowing officers to have relationship with other officers. So, yun. Sobrang hirap nun sa akin that time. And then it's a mixed emotion. It's a bit sadness and then happiness. But I'm happy because I met him here at my alma mater and then isa siya sa mga memory na hindi ko makakalimutan. And then, mag-graduation na nun nila. Tapos, nung time na yun, parang nawalan ako ng time para isipin pa yung love over career. Kasi, hindi siya naging maganda for me. Sobra siyang naka-apekto. And then, sabi niya sa akin, may ibibigay ako sa'yo. And then, sabi ko sa kanya, may bibigay din ako sa kanya. Tapos ayun, hindi kami nag-meet nung graduation day nila. And then, actually, hindi ko rin siya binati nung graduation day nila. Sobrang sama ko ng time na yun. Kasi, parang yung time na yun, parang iniisip ko na worth it pa ba, ganyan, magta-3 taon na to, ganyan. And then, ayun, girl kami ng meet up sa Manila. Sinamahan ko siya mag-enroll sa NU that time. Kasi doon siya nag-aaral ngayon. And then, ayun, binigay niya to sa akin yung sweater na to. And then, he is asking me if kailan ko siya susuotin. So, he's asking me, kailan mo susuotin yung sweater na binigay ko sa'yo? And then, sabi ko sa kanya, siguro sa pang 3rd year natin, actually, this November 16, 2024 is our 3rd year. Pero feel ko hindi pa yun yung enough time para suotin ko yung sweater kasi sobrang sentimental kong tao. Like, every clothes that I'm wearing is something na may story. So, ayokong magsuot ng something lang na parang normal day, this sweater, I want to wear this. Hindi ako ganon. Gusto ko magsuot ng mga damit na sobrang sentimental sa akin, sa mga araw na sobrang sentimental din sa akin. So, I believe ito yung time na parang we will public what is our story. And this sweater symbolize yung tunog ng messenger. Charot. This sweater symbolize the way I love him, even naging sobrang secret. Hindi siya sobrang public. Pero, I believe that this is the perfect time to tell to everyone how I love that person before. And I love the way na hindi niya sa akin pina-feel na I'm different. Gender is not love. Love is about gender. Ganon. So, ayun. Sino ka man.
Okay, let's make a clues. Clues? White skin. Ayun na lang. Ayun. Okay. Anyway, sige. This is for the director, Scott. Ano sabihin ko na? Alam mo na ba? Hindi, I'm still thinking. Okay, so, I keep on running back sa mga clues na binibigay ko. Okay. Dapat kwento mo rin yung may pupunta tayo na Hindi ba nakakat? Nagbi-video siya? nag-video. Ah. Dapat kwento mo rin pupunta tayo sa school ni Samantha. Where are you? Ayun lang, yun kanina yung sagot. Ha? Okay, sige. Okay, to Juan Paulo Cabanet. It's not easy actually. But at the end of the day, I will always cherish every moment that we have dito. Siguro nga kung hindi nga tayo pumunta ng JRU, hindi ko nga masasabi lahat sa'yo. And of course, love is not always about the relationship, but it's about the friends. So I want to say thank you to Samantha. Samantha, Alfreds, Berhel, dahil sa kanila, mga kaibigan ko, natawid ko yung moment na when I asked myself, love or career? So this love chapter is not about the person that I loved before here at Ramon Magsaysay, but it's the love that I give to my friends, to my teachers, and to my classmates, to 10 Kamagong, 9 Platinum, 8 Aster, and 7 Love. I given a chance to be your president. And because of that, I will always cherish every moment that I gave and the sacrifices I gave to you. At lahat yon, sobrang bukas sa puso ko. At lahat naman ng ginawa ko before ay para sa minamahal kong mga section, mga minamahal kong kaibigan. And because of all of you guys, I know na alam nyo na kay Elsa very chameleon. He can be the most serious officer. He can be the most clingy partner. But at the end of the day, it's the Kael who gave love and support to each and every one of you. That's why I want to say thank you to everyone. And I hope na lahat ng mga naging memories natin together is hindi natin makalimutan. Because that is love. So, Ramon Magsaysay for me is not about my journey. It's not about my leadership, about my success, but it's about the love. And I think that is the number one thing bakit I feel attached pa rin sa school natin. Dahil sa love na binigay natin. So, isa't isa. In this moment now, capture it, remember it. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. Well, you stood there with me in the doorway, my handshake. I'm not usually this way, but you pull me in and I'm a little more brave. It's the first kiss, it's flawless, really something. It's fearless. Hi everyone, my name is Paolo. So, isa ako sa mga kaibigan ni Gael and we've been friends since senior high ako, which is grade 11. And dati, hindi pa kami totally talaga close. Like, wala kaming convo, nakikita na namin isa't isa, like, sa school lang. Tapos, nasa isang org lang din kami dati. Like, ako nasa student welfare committee, tapos siya naman nasa finance.
Tapos, ay, narinig ko lang yung name niya sa mga students and other committees and nakikita ko lang din siyang rumarangka sa hallway ng main building. Like, mga gowns niya, tapos mga costume niya tuwing may performance siya, tapos lagi siya naka-high boots, tapos high heels din, na black or minsan red. Like, tapos ano ba siya, tagan, corset. Yun yung mga suot niya dati, tapos long sleeve or ganyan. Lalo na yung pula na corset niya, tapos high boots na black. Ayun, lagi niya mga suot. Tsaka tuwing nag-duty kami, like, lagi siya nagsastand out sa mga students kasi super tingkad ng mga suot niya dati. Like, yung pula. Like, papansin mo lang yung sino nakapula siya ngayon. Ayun, dati parang wala naman kaming convo. Tapos bigla na lang siya nag-chat na, hi po kuya pa. Sabi ko, hello, ganyan. Ayun, nag-chat siya sa akin tuwing every time nagtatanong siya if may duty ba, if duty ba ako, or may assembly ba is either morning, afternoon, or flag retreat, or kung ilang students ang bababa, and so on. About art naman lagi niya tinatanong hanggang sa parang naging makulit na talaga siya sa chat. Ayun, natuwa lang ako sa batang yun. Like, ang kulit niya na parang, hindi ako nai-edit, parang matuwa lang ako. Ay po kuya pa, gito ganyan, kamusta po kuya pa. Tapos nag-update siya, nasaan siya. Ewan ko doon sa batang yun. Ayun. Super, like, alam mo ba, ang alala ko na siya yung bumili ng PC ko. Na parang yung sa Oreo, bumili siya ng Oreo, tapos yung PC na yun. Kasi na-duplicate yung isa kong PC, yung Rose, tapos wala akong mapagbentahan. Ayun, buti tinanong ko siya kung gusto niya ba ng PC, if gusto niyang bilhin. Ayun, yun siya yung naging buyer ko. Tapos nung bumisita ako sa room niya, tapos dito, binigay ko na yung bayad. Binigay niya na yung bayad, tapos yung sukle. Galing sa akin yung sukle, syempre. Like, yung 20 pesos na yun, sabi niya, kuya pa, ipapa-frame ko. Tapos sabi ko, grabe ka naman, ipapa-frame mo. Yung gagawin mo, i-display mo, parang museum lang. Sabi niya, oo daw. Oo pa ako doon. Like, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya. Tapos talagang pina-frame niya. Tapos parang, nagastos niya daw accidentally yung 20. Kasi wala na daw siyang pera. Ayun, kinip niya daw yung yung binili niya sa akin nun. Medyo dati, parang nakukulitan talaga ako sa kanya. As in, parang bata na umuulit, pero okay lang. Nakakatawa naman siya. Tapos, ayun. Tapos, one time din na niyaya nila ako doon Valentine sa booth. Like, picture, sama ko yung mga kaibigan ko. Ayun, like, super nagandahan ako sa ginawa ng booth, no? Siya daw ang nag-manage, no? Yung nag-design, like, super, wow. Parang mas maganda pa siya sa na ginawa ng org. Pero ang ganda, as in, like, may parang, yung sa yung pag ikukulong ka, yung background, ganyan. Tapos may placards, and then, tapos may lighting pa sila. Ayun, picture kami doon. Tapos, nag-enjoy kami. And ayun. Tapos hanggang nagtuloy-tuloy yung usapan namin, kwentuhan, hanggang maging close kami magkaibigan talaga. Hanggang ngayon, super duper close na kami. Parang ganun na ganun. Hindi mo kami mapapaalis. Ngayon, parang kami magkapatid na. Ayun. Tapos, ayun, sa simpleng, yaya niya ng gala, usap, manuhan, sumasama rin ako. Just, doon, mas lalo ko siyang nakilala talaga. As in, like, ibang-iba siya talaga. Kung mapapansin mo lang siya sa panglabas lang na katangian niya. Like, normal lang siya, ganyan. Pero pag nakilala mo na different level talaga. Like, wow, iba siya. Like, may ganito pala siyang ugali, may ganito siyang, humor, ganito pala siya kumilos, ganyan. Lahat, as in. Mas super duper ko siya nakilala. Na parang super, hindi ko expect talaga na ganun siya. Tapos, tuwing may mga pa-contest talaga sa school, lalo na sa poster making contest. Lagi niya akong niyaya kasi nakikita niya magaling din ako mag-draw dati. And sumasali din ako sa contest na yun. Parang naging rival ko siya noon. Like, every contest, lagi ko siyang katabi. Like, tinitingnan namin yung gawa na yung kung sino yung maganda, sino yung maayos na pag-shade ng mga colors, pag-blend. Ayun, support na namin each other.
like, kung sino manalo, edi congrats, support. At least, ginawa namin yung best namin. And alam ko naman na deserve niya or ako, kung sino mananalo sa amin, at least alam namin na deserve ng taong yun, yung sino yung mananalo. Like, dati nga, parang one time na sinusunod yung panalo namin. Like, for example, siya yung unang nanalo. Like, siya yung unang naging first place sa isang contest. Sunod, sumandin kami ulit sa contest, ako yung nanalo. Like, salita lang kami, ganyan-ganyan. Ayun, tapos every time na may papakita kami mga designs o pag may mga ina-edit kami, nagtutulungan kami. Like, for example, like, may pinapahelp siya sa akin lagi minsan na design ko, ano mas okay, ano mas bagay na color ilagay sa design na yun, ano pwedeng i-edit, ganyan. Tinutulungan ko siya. Same lang din sa akin. Pag ako nanghihingi ng tulong, tinutulungan niya rin ako. And, ayun, ano pa ba? Tapos, natuwa rin ako noon, like, super creative niya talagang tao. As in, hindi lang sa gown, pati sa performance task, sa mga props, lahat. As in, super creative niya. Kasi, nung time na niya ako sa Christmas party nila noon, like, bumisita lang. Tapos, ang gulat ako. Kasi wala kaming Christmas party noon. Grade 12 na yata ako nun. Ay, wala kaming Christmas party noon. Tapos, super, ganda nung room nila as in, parang red carpet. Yung red carpet yung team. Tapos siya, mga naka-long gown, may parang naka-prom. Tapos siya, may 5 siyang gown na dala. Yung white, yung black, yung red. And di ko na rin matandaan yung iba. Basta 5 yun, super dami. And naalala ko na super dami yan dala noon. As in, dala niya pa ibang props tapos gowns niya noon. So, syempre, nakikita ko rin kasi siya na parang lagi pumapasok na ang dami dalang bag. Like, dahil doon, parang lumalaki yung muscles niya. Kaya nakikita ko daan sa minsan ko, bago na naman, laki na ng muscles ko, mas malaki pa sa akin. Ayun. Pero ngayon, so laki na yung muscles ko sa kanila. Kala mo, Tapos, ano po ba? Like, ayun, just super confident niya kasi tao. Like, ibang-iba siya sa mga students. Like, para siyang, robot na kapag pinatayo mo sa harap ng mga students, magsasalita agad siya. Pag nagtanong ka, may answer na agad siya. Like, wala siyang kinakatakutan. Kaya niyang lamunin every question na ibibigay sa kanya. Tapos, ayun. Super namangha rin ako sa kanya nung nag-campaign kami kasi tawag dito, dun ko siya mas lalo nakita. Doon ko mas lalo nakita kanyang skills and doon ko rin siya mas lalong nakilala pa. Kasi every time na nagpupunta kami sa mga rooms, parang hindi siya napaparot and every question na binabato sa kanya, kaya niyang sagutin. And parang confident talaga siya sa sarili niya. Like, wala siyang kahinaan, di ba? Parang gano'n. Parang kaya niya lahat. Kaya ayun, like, every punta namin, hindi siya napapagod, salita lang siya ng salita. Tapos, syempre, naka-hypot siya every time na nandito kami. Tapos, nung time na nagpakilala kami sa stage, may parang papa siya, may paikot, ganyan. Tapos, parang, lagi niyang, ang first na lagi sinasabi ko, nagpapakilala na siya, like, hi, my name is Michael Dil Ben, sorry. Parang nakalimutan ko na like, pag nagpapakilala siya, lagi niyang sinasabi yung gantong introductory. Like, mabuhay from the mountains of Antipolo. My name is Michael Dil. Subaldo Ben El Nino from the high mountains of Antipolo, Philippines. Ganyan. Like, minsan, like, may mga pang speech pa siya bago siya magpakilala. So, like, super namangha talaga ako sa kanya. And, during, our, nung nanalo na kami sa election, like, super namangha rin ako sa kanyang status yun, sa kanyang devotion talaga sa word na yun. Like, super sinasacrifice niya na lahat para sa kanyang mga ginagawa. Like, sa gowns, sa students, sa school, lahat. As in. Kaya nga, super, ako sa kanya, G at boto sa kanyang KS Creation. Which is, gumagawa ng gowns gamit ang mga recycled materials para makahelp sa environment. So, super boto talaga ako mga. And alam ko, nakikita ko sa kanya na super lahat ng mararating niya as in. Kasi
sa trabaho niya pa lang, sa org, sa other club, super devoted na siya. Like, super optimistic niya sa mga bagay. Like, parang wala siyang kinakatakutan kaya kanyang gawin. Super strict niya na sa mga group activities based sa mga kwento niya sa group works nila. And, ayun, tapos sa Centrix, siya yung lagi ko like, helping hand doon since kagrupo ko naman siya. Parang siya yung pangalawang head sa group namin. Ako kasi yung head. Like, siya yung tumulong sa akin by pag-usap sa mga authorities, like sa barangay. Since kakilala naman niya na yung barangay captain noon. Tapos, ayun, super helpful niya talaga. Tapos, nilungan niya rin ako mag-edit mga videos. Kasi, sa mga stories niya, no, like, super creative niya. May parang, Hello Philippines, tapos may pa-drone shot pa siya ng buong school, buong Quezon City, ganyan, tapos mga rampa-rampa niya sa story, sa mga posts, ayun. Tapos, like, ang masasabi ko na sa kanya, wow, perfect. Talaga, as in. Kaya, super thankful talaga ako na nakilala ko talaga siya, as in, and naging part siya ng life ko. Hanggang ngayon, like, kahit tanongin niyo, sigara sa akin. Masasabi ko talaga na isa siya sa mga taong super duper laki ng impact sa buhay ko. Kaya, if tatanungin niyo ako kung ano yung mga memorable moments ko sa kanya nung nasa Raman pa kami, honestly, sasabihin ko lahat. Kasi every gala namin, every time na nagkukwentuhan kami sa simple hangouts or sa usap, chika, super memorable na yun sa akin. And cherish ko talaga yung mga moments na yun sa life. Kasi super laki ng tingulong niya talaga at naging impact niya sa buhay ko. Kasi during my senior high school time, medyo hindi ako okay noon, hindi ako mentally stable, maraming nagdadaanan, and medyo down na talaga ako. And I am so close to losing it all talaga. Ayoko na talaga. Buti na lang andyan siya. Tapos, ayun, nakalala ko rin dahil sa kanyang mga kaibigan ko na nakatulong din sa akin. Na love ko rin. Which is sila, JG, Sam, Berel, Aki talaga. Like, every time na hindi ako okay, nila ako na kumain sa karinderya ni Sam, o kami Antipolo, kami MCU, ganyan, simple gala. Ayun, super happy talaga ako. Tapos, isa sa pinaka-memorable sa akin talaga sa kanilang nagkakaibigan, yung niyaya nila ako mag-beauty fair. Kasi, first time ko talagang dumalo ng parang concert noon. Tapos, like, napunta kami ng madaling araw. Tapos, super ganda pa ng mga kanta. And andun yung mga favorite artists namin. So, ayun, super memorable talaga nung day na yun sa aming lahat. Ayun. Ano po ba? Kasi parang, until kung gusto mong gawin to, like, pwede na akong magkwento, parang storytelling na tayo. Baka pwede pa tayo ng isang oras dito. Pero, make it simple na lang. Pwede lang dapat i-kwento kasi mga secrets pala ko. Ayun, like, every time na may mga problems kami or pinagdadaanan, lagi kami nandiyan sa isa't isa natin. Like, every time na hindi ako okay or may problema ako, lagi siya nandiyan, always ready to comfort me, give advices, ready to listen. Ganun din ako sa kanya every time na hindi siya okay. Like, andyan kami, ready to takbo ng isa't isa talaga. And ayun, super laking pasasalamat ko talaga sa kanya na kilala ko siya kasi kung wala siya sa part ng life ko, sa part ng chapters ng life ko, para sa akin, hindi ako magiging paulungan kung wala siya. Like, super laki din na naging influence niya sa akin kasi sa mga ginagawa niya, na-inspire din ako na i-enhance din ang aking mga skills, enhance ang aking confidence din sa sarili ko kasi nakakapag-motivate and inspire talaga siya ng mga tao na nasa paligid niya. As in, like, minsan may mga on-the-spot kaming yaya. Like, bigla, like, tayo gusto mo ba makapag-chika kwentuhan? Tara, coffee time ngayon. Tapos, ayun, nakapagkita na kami. Tapos, ayun, simpleng gala, simpleng usap, kaya update lang sa life. Hanggang ngayon, nag-update lang din naman kami. Andyan lang din kami sa tabi na pwede namin, like, puntahan ka agad. And, ayun, like,
kilala lang ako ng parents niya. Kakakwento niya. And ayun, kilala rin siya ng kapatid ko and pinsang ko na kailang. And naalala ko rin yung mga meeting namin lagi tuwing Friday, yung after duty. May favorite spot kami talaga malapit sa school na doon kami nag-update sa live, kung kami nagkukwentuhan. Doon namin nilalabas lahat ng mga bigat na nararamdaman namin. Doon namin pinapasin sa sarili namin, gito ganyan. Kaya lagi kami umuuwi na ng mga 12 or 11. Kaya pinapagalitan kami ng parents namin. Kaya, ayun. Tapos, hanggang sa nung graduate na ako, syempre nag-uusap pa rin kami, super close pa rin kami. And naalala ko yung kasi nung gumala kami sa Antipolo, may binigay siya sa akin na binigay niya na sa akin yung long sleeve na blue na favorite kong damit. Kasi nung sinuot ko, sabi ko, hiram lang ako. And nung sinuot ko, super ganda. And bagay siya sa akin. Sabi ko, taya ka na lang to, parang pabiro lang. Tapos nagulat ako, binigay niya talaga sa akin. Tapos, ayun, binigyan ko siya ng gift din. Yung sweater na white, yung parang fishnet. Ayan, dati sinusuot ko yun, pero feel ko kasi yung damit na yun, mas babagay talaga sa kanya. And ayun, nung nung nakaraan lang, sinuot na sabi ko bagay sa yung sweater, wow. Sabi nga niya daw na na hindi niya, naaamoy pa rin niya yung pabango na nilagay ko doon kasi parang kailan niya lang binuksan yun. Hindi niya talaga ginalaw. Kaya, ayun. Tapos siya rin yung sumama sa akin mag-enroll sa school ko kasi kabado talaga ako sa mag-enroll. Nung nag-enroll ako kasi baka mamaya iba yung kong course, iba yung napuntahan kong building, or iba yung ko. Buti na lang andyan siya, tapos tinulungan niya talaga ako. Siya yung nagpawala ng kaba ko, no? Kaya, nag-update lang din kami hanggang ngayon. Buhay, update sa life. Ano po ba? Ang dami pa eh. Kaso, sa amin na lang yun. Na talagang hindi ako okay. Siya lagi ang naging updated sa buhay. Kilala niyo na talaga. Kaya, pag may mga times na parang may gusto akong gawin sa sarili ko, buti na lang andyan siya para kagilan ako. And, ayan. Super laki din po sa salamat ko sa kanya kasi words cannot express how grateful I am na nakilala ko siya, naging part siya ng ayun. Kaya every time na lagi akong nagtitake ko sa kanya. Thank you for the day. Thank you sa podcast. Podcast yung tawag namin sa kantuhan namin. And ayun. Masasabi ko lang talaga, perfect. Perfect lahat, di ba? Yun yung lagi niya sinasabi sa akin, perfect. Ayun. Kaya ngayon, dapat nga ito pa, yung magpapam ako dapat, sasama ka dapat ako sa prom. So, inisip ko na lang na parang ayoko master's din. Tsaka gusto ko igasos na sa graduation ko. And, nakaready na siya tulungan na ako makagawa ng susuotin ko. Nagpakita na ako ng mga designs, then naghahanap na kami kung saan kami makakabili ng mga materials. Kasi ang galing niya talaga gumawa ng mga gowns. Kasi kung makikita niyo lang yung Instagram account niya, super, andun lahat ng mga designs niya, tapos yung mga ends. Kaya nga, nirecommend ko talaga siya sa DLJ kasi hindi ko nakikita si Kael na wala doon. Kasi sa talents niya, sa skills niya, bagay siya doon. Eto nga parang napapansin ko rin na parang pwede siya gumawa ng production team, pero siya lang. Kasi siya na yung scriptwriter, siya na yung editor, siya na yung director, siya na yung tagagawa ng mga designs, props, taga-makeup, mga ganyan. Kaya niya na. Actor siya, kaya niya. Super laking tuwa ko sa kanya noon na tumakbo siya as
representatives ng grade 11. Pero hindi siya nanalo. Pero super support pa rin ako sa kanya ngayon. Kasi nung hindi siya nanalo, sumali pa rin siya sa iba't ibang clubs. And ayun, naging officer siya and naging kilala siya sa school. Kaya sabi ko na kung ano man magiging decision mo sa life, kung ano man yung tatakakin mo in the future, andito lang ako para sa kanyang right to support her. Kaya, ayun. Ako pa. Ayun. Naabangan ko yung budget niya kasi pupunta talaga ako kasi gusto ko siyang makita talaga naman. Isa sa dreams niya kasi na rumampa sa pageant. And ayun, gusto ko abangan yun na nandun siya. And gusto ko makita ko rin sa in-person para support ko rin siya. Kasi alam ko na kaya-kaya niya yung kabubin. Kilala ko siya. Like sa question and answer pa lang, panalo na siya sa gown. Panalo na siya sa national costume. Panalo na siya. Ang dami niyang gastos na alala ko na nagpa-akit pa siya sa kapitbahay yata nila yun. Or kamag-anak na sa punong saging para lang makakuha ng puno ba ng saging yun or no? Para lang makakuha ng dahon para sa gown niya. Tapos, parang ang bilis siya makagawa ng gown, like isang gabi lang. Like, sa isang gabi, pwede siya makagawa ng gown. As in. Kaya ayun. Ano pa ba? Ayun, siya lang din yung update sa love life ko. Ako rin update sa love life niya. Lahat. As in. Ano ba? 25 minutes na? Sige, message na tayo. So, for my message for you guys, always remember na every path, every journey, every obstacles and challenges na tatahakin in the future or ngayon, kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, always remember na andito lang kami at lalo na ako, andito lang ako sa tabi mo if may mga kailangan ka, if gusto mo may kausap, andito lang ako, lagi makikinig sa'yo, and lagi mo rin tatandaan na lagi kitang isusupport kung saan man, or ano man ang decision mo sa life mo, andito lang ako rin support you, and ayun, like, super thankful din ako na naging part ka ng chapters ng life ko. Chapters kasi ilang years tayo magkakilala na and hindi ka pa rin nawawala dito sa heart ko kasi super laki na natulong mo talaga sa akin. Kasi kung wala ka, hindi ako ang power na makilala mo. Ayun. Super pasasalamat ko sa'yo and sana ma-achieve mo na rin yung mga goals and dreams mo sa life. And ayun, alam pa na step by step ginagawa mo yung best. Basta lagi mo na huwag kang susuko kasi alam kong kayang-kaya mo na yan. Malayo na yung narating mo pero malayo pa ang mararating pa. Ayun. Ayoko umiyak. Titigil lang ako. Ayun. I will always remember din yung sinabi mo sa akin na quote na favorite mo, which is yung may pangarap ka. Alam kong super laking impact yun sa'yo and naging isa rin yun yung parang nagkaroon ng motivation. Yung salitang may pangarap ko na nung nagbigay sa akin ng motivation sa sarili ko na ipagpatuloy ko rin yung kung ano mang meron ako ngayon. And sana kung anong meron ka kaya, sana pagpatuloy mo lang kasusuko and always be optimistic and patuloy mo lahat yan. And alam ko kasi na magiging fashion designer ka rin, pwedeng model, pwedeng presidente in the future. And ayun, kaya mo yan. And walang kalimutan. Ayun, ano pa. Kasi alam ko na ngayon, kung nasaan ka man ngayon, ang dami mo nang na-achieve ng dreams. Lalo naman marami ka na nakikilala ng mga tao, mga sikat na pag-picture ka na nga, tapos parang namimik mo na rin ng mga idols mo, lalo na related sa arts, related sa modeling, and then may nakakilala, and malay mo, the future, makapunta ka na sa loob ng ABS, sa pang makilala, diba? Tapos sikat ka na in the future, diba? Kaabangan ka,
Abangan ko yan, ma-achieve mo yung goals mo. Aabangan din kita na maging, like, kilalang tao ka na in the future. Ayan. And that's all it lang. That's all. That's all. I think that's all. Na. Kasi yung ibang gusto kong magkwento sa akin na lang rin. So, medyo private na rin. Kaya, ayun lang. Ayan, thank you everyone. Again, my name is Paolo. Ang pogi niyang kaibigan. Ayan. Goodbye. We were in the backseat, drunk on something stronger than the drinks in the bar. Look guys, si Mr. Red, Mr. Perfectly Fine, to si si Mr. Style. To si Mr. Style. Alchemy. Alchemy. Hey, say hi to my vlog. Hindi tayo magpipicture. Picture. Say hi to my vlog. What is your message to your viewers? Message ko, good luck. Good luck. Good luck lang. Good luck. Thank you po for being an actor to my field. Picture na. I never walk Cornelia Street again. And baby, I get mystified by how this city screams your name. And baby, I'm so terrified of if you ever walk away. I never walk Cornelia Street again. I never walk Cornelia Street again. So, hi everyone, I am Shat. So, naging kaibigan ko si Kael nung grade 8 kami. Naging kaibigan ko siya because of grouping sa Filipino. Paras kasi kami leader that time and kailangan ko siya para maging maganda yung flow ng project namin. So, nung grade 8 kami, nung first quarter, hindi naman kami masyadong close. So, naging close lang kami nung time na leader kami kasi kailangan namin mag-collab para sa maganda ang presentation sa groupings. Then, lagi ko sinasabi sa kanya na gusto ko na siyang makita kasi ang laking tulong niya sa akin lalo na nung grouping kasi mas tumaas yung grades ko sa Filipino that time dahil sa kanya. Then, nung grade 9 kasi kami, magkaiba na kami ng session. Nasa platinum siya, ako nasa gold. Then, nakikita pa rin naman kami, nagka-banding kami. And sobrang saya-saya ko talaga, no? And yung pinaka-memorable experience ko sa kanya is lahat. As in lahat, walang tapon doon. Pero meron isang tumatak talaga na grabe yung ginawa niya sa akin. May nagapan nga ako ng sobrang kapal. Baka ilagay mo dito yun, ha? Sobrang overnight kasi, no? And gusto niya, sabi niya, may makeup pa niya daw ako. And that time, ako gusto ko kasi hindi pa ako marunong mag-makeup and gusto ko matuto. May nagapan niya ako ng bonggang-bongga. Sabi niya, kamukha ko daw si Catriona Gray. Pero yung sobrang kapal ng kilay ko. And hindi ako nainis doon kasi natuwa ako kasi wala, ganun yung bonding na magkakaibigan, yung walang asaran, walang inggitan. Basta kung magkasama kayo, masaya kayo. And nung grade 10 naman kami is, medyo hindi kami nakikita. Pero yung bonding namin, yung trust namin sa isa't isa, andun pa rin. So yung lagi kong sinasabihan ng mga sikreto ko, lahat, pati nga yung heartbreak ko, yung family problem ko, nasa kanya lahat. Alam niya lahat yun. And minsan, kilala na rin siya ng mama ko eh. So, kapag sinasabi kong gagala ko, pakaya ko sinasabi. And okay lang naman. Minsan nga si Michael na yung hinahanap ni mama kaya sa akin. And nung grade 10 kasi, naging magkalayo kami. Pero, sabi ko kanina, nandun pa rin yung bonding namin. Nakikita pa rin kami. Nabusy lang talaga siya nung grade 10 dahil SSLG officer siya. Tapos, president pa siya ng section nila. And, ngayong senior high school, magkaiwala na kami ng school kaya parang walang thrill yung ko ngayon, yung senior high school life ko kasi wala siya. And lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon, part si Michael doon. And malantapon doon. Yun lang.
Okay, hi, I'm Cass. I'm the current editor-in-chief of Roman Magsaysay's official Filipino publication, and pumasok ako para sa interview ni Kyle. Okay, so sabi ni Kyle, mag-state daw ako ng favorite moments ko with her. And honestly, I've had a lot of moments with Kael kasi. Pero if pabibiliin ako, siguro, pinakauna ko yung nagkaroon kami ng musical play. Naalala mo yun? Nagkaroon kami ng musical play kasi we never got the chance to be in the same class. Pero yung section namin ng grade 9, we had a collaboration for a musical play. Tapos, kaya siya memorable para sa akin kasi doon talaga nag-start na maging close kami ni Kael. Kasi if that didn't happen, hindi naman kami mag-uusap rather. Kasi pareho kaming president ng classes namin nun. So, if hindi nangyari yung play, hindi ko siya makakausap. Tapos, nung time kasi na yun, doon ko na simulan makita na kung gaano siya ka-creative na tao. Like, parang para sa akin, na-amaze ako sa abilities and capabilities niya kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Pangalawa, sa mga favorite moments ko with Kael is yung Christmas Carol namin last school year. Kasi hindi pa rin kami magkaklase nun, pero yung 3 section, which are Nara, Malave, and Camagong, na naging namoka, na si Kael I think siya yung nag-start nun. Nagkaroon sila ng Christmas Carol for ESP month. Tapos, ako lang yung nag-iisang naiiba yung sinalihan na contest kasi nag-spoken poetry ako nun. Tapos lahat ng friends ko, lahat ng kakilala ko from those 3 sections, nag-Christmas Carol sila. Pero, nung nasa AVR na kami, even before we went to the AVR, Kael has made me feel na welcome ako kahit na hindi kami pareho ng sinalihan. Kasi, kami nun awarding na yun honestly, pero magpe-perform pa rin kami before the awarding. Tapos wala akong kakilala doon, sila lang. Since magkaiba kami ng category, magkaiba rin kami ng inupuan nun, pero pinaramdam niya sa akin na hindi ako nale-left out, and that's something na I really admire about Kael. Kasi kapag kasama mo siya, hindi mo mararamdaman na naiiba ka or that you don't belong. Yanan. Tapos, eto third and last. Prepare ko kasi lahat to kagabi. Third and last ko is yung after class ko, ngayon this year, after class ko, pumunta ako sa Logos. Tapos, before that, we have been planning na parang magkita, ganon, or like magkwentuhan. Tapos, never nag-align yung schedule naming dalawa. Tapos, nung tumambay ako sa Logos nung araw na yon, dumating siya, so it was unexpected. Tapos, dun, I think, yun yung, after all these years, yun yung only time na nakilala ko talaga si Kael. Kasi, dun siya nag-start na magkwento sa akin. Parang dun ko siya nakilala ng mas deep. Ganon. Kasi, alam niyo ba na tumambay kami sa Logos, kahit marami kaming pendings, hanggang magsara yung Logos, nakaupo pa rin kami doon. So, isa yun sa mga pinaka-memorable ko. Kasi, bukod sa marami akong nalaman na mga bagay tungkol sa kanya, para sa akin, mas nakilala ko pa siya and mas nakita ko pa siya sa ibang perspective. So ngayon, if meron man akong gustong sabihin or like short message para kay Kael. Hindi to short, honestly, pero I will try to make it short. I have known Kael for, let's say, about 3 years. And sa 3 taon na yon, marami akong inadmire tungkol sa'yo. And you may not know it, and I may not always be showy about it. Like, hindi ko man pinapakita palagi, pero gusto ko sabihin na isa ka sa mga taong nilulook up ko. Honestly, kasi nung grade 9 ako, I was very shy kasi yun yung first year ko na mag-face-to-face ulit after the pandemic. And then, nakikita ko lagi si Kael, rumarampa siya sa hallway namin. Tapos parang tumatak sa isip ko na, na-inspire ako sa kanya kasi one of these days, gusto ko rin magkaroon ng confidence na meron siya. And hindi naman ako nagkamali na ginawa ko siyang inspiration to have that confidence. Kasi right now, if naging confident ako sa maraming bagay, isa siya sa mga rason kung bakit ako naging ako. Kasi bukod doon, nakita ko rin kung gaano siya ka-passionate sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pag may gusto siyang salihan, may gusto siyang mapanalunan, may gusto siyang makuha, she will work her way up there.
nakita ko siya gumagawa ng costumes niya from scratch. Nakikita ko yung stories niya dati sa Facebook na hindi siya natutulog, tapos malayo pa yung bahay niya, babiyahe pa siya pupunta rito, pero nagiging successful pa rin siya. And even though hindi siya nanalo palagi, nakukuha niya ako sa part na at least I tried, ganon. And alam ko ngayon na marami kang responsibilities sa ELJ, and that if you feel like a lot of people are doubting you, I'll be the only one who believes in you. So, lang sabihin sa'yo yun. Kasi, if you feel like hindi ka para sa ELJ, I disagree. Kasi, honestly, di ko na makita si Kael na hindi ELJ student. Like, para sa akin, if hindi ka ELJ student, if you're not a media arts student, hindi ka si Kael. Para sa akin, para sa ELJ ka talaga. Kasi, para sa akin, if gagamitan yung term, swak na swak ka para sa ELJ. Kasi you have it all. You really have it all. From the creativeness, to the public speaking skills, to the leadership skills, lahat. And I believe na if meron ka mang gustong ma-achieve in the future, kayang-kaya mong ma-achieve yun. You just have to believe in yourself, and you just have to remember na naniniwala kami sa'yo. Kahit wala ka na dito sa Ramon, you're still one of the people na pinag-uusapan namin, not in a bad way, but because you have inspired a lot of students here. Yun lang. So, I'm Kurt Vincente Asis, and classmate ako ni Kael last year. And honestly, medyo wala akong masabi ngayon kasi marami talaga kaming pinagsamahan ni Kael from last year. Especially kasi transferee ako from other school, Montalban pa yon. Then, ayun, nung nag-transfer ako rito nung grade 10, sila yung una kong naging circle, sila RJ nga, sila Kael. Then, ayun, nung una pa lang na nakita ko siya, is na-inspire na talaga agad ako sa kanya. Na kung paano siya mag-lead sa amin, simula pa lang nung election namin, na ayun, pinatunayan niya na talaga na siya yung the best president na magkakaroon kami sa 10 Camagong. And, ayun, siguro yung mga best memories namin before is yung mga chikahan namin sa McDo. Pinag-uusapan namin yung mga leadership thing. Ayun, lagi kaming nagka-catch up sa isa't isa. At kahit hanggang ngayong grade 11. Tapos, memorable na event na minanage namin is yung nung nag-year end kami, which is, guys, grabe. Palong-palo yung president namin. Palong-palo si Kael. Kasi ngayon lang ako nakaranas ng ganon na, alam mo yun, sobrang bonggang-bongga yung naging event namin with the help of other officers rin, especially. Pero si Kael talaga yung nagdala nun. Tapos, ayun, dati kasi medyo insecure pa talaga ako sa sarili ko. Then, siya yung laging nandyan para i-motivate ako, para magbigay ng mga payo kapag nasa downtimes ako. Tapos, ayun, walang iiyak. Ngayon, masaya ako na kahit wala na kami sa Ramon, we're still friends and we're still making memories. Pero ayun nga, napakasaya ko na nakilala ko si Kael kasi medyo malaki rin talaga yung naging impact niya sa akin sa ngayon bilang leader na rin sa ibang school, which is sa STI. Tapos, ayun, hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, lahat ng mga tinuro niya before sa akin nung co-officers ko pa lang siya is na-apply ko ngayon sa pagiging leader ko. Yun siguro yung isa sa pinakamalaking impact na naitulong sa akin ni Kael. Aside sa, alam mo yun, pagiging kaibigan ko, aside sa pagkakaibigan namin bilang mga leaders, syempre, may, alam mo yun, yung band din na nabuo namin before. Kasi, hindi lang siya about leadership. It's about yung friendship rin namin na na-build namin before. Which is, alam mo yun, nung nasa room kami before, naaalala ko kung gaano ka-strict si Kael.
kapag usapang seryoso, kapag usapang responsibility, seryoso. Kapag yung chikahan lang talaga na mag-uusap kami, syempre, dun lalabas yung soft side niyan. Wala. Tapos, ayun. Sobrang thankful ako na nakilala ko talaga siya before. Like, marami siyang tinurong experience sa akin na nakatulong sa sarili ko ngayon para mas maging matured enough, I guess. Yun. Sa tingin ko, magtutuloy-tuloy ito. And I'm counting kay Kael. Well, dati pa naman talaga, tiwalang-tiwala na ako sa kanya na kaya niyang gawin lahat. Kasi si Kael na yan eh. Tatakben Danilo. Gano'n kaya kagaling magtago si Kael? Oh my God! Sobrang galing Alam niya niyo ba? magtago. Nasa close friends. Sobrang galing niya magtago ng secret. Pero halata ko siya, syempre, kailigan eh. Oo. Halata siya noon, last year. Basta, magaling talaga siya magtago nun to the point na sobrang low-key. Short message, sana mas pagbutihin mo pa as a fashion designer, as a student leader sa inyo, sa school mo ngayon. Kasi ang dami mong responsibility. Kinuha mo na lahat ng responsibilities. And sa love life mo rin, ayun, stay strong sa inyo. And ako, alam ko na deserve mo kung nasan ka man ngayon, kung ano yung mga position mo ngayon na, ayan, nandyan ka nga, 'di ba? Deserve mo yan kasi isa ako sa mga tao na nakakita ng mga paghihirap, mga struggle, mga achievements mo before. And I'm so happy na makita ka ngayon ulit na alam mo yung nagda-down ka, tapos nag-up ka na. Ayun. Love you, Kael. You're the moon that glows in the sky, lighting up the world when it's blue. Stars they dance so late in the night. Don't you know they dance just for you? Above darkened clouds, smiling at the world from afar. With the stars you wander around, baby, follow you wherever you are. Here I am, just another boy singing songs that others have sung, trying to find the words to employ to adore the goddess of love. Got me in a daze, yeah. No, it's not another phase. You gave me one look and now I can't get my mind off of you. And it's all because I see the galaxies when I look in your eyes. And I can't speak, no, I can't speak at all. I swear to Zeus, you're Aphrodite in disguise. Don't think that you can hide it from me.
best president na magkakaroon kami sa 10th Kamako. And ayun, siguro yung mga best memories namin before is My thoughts are spinning on and on my head, it seems. They lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's faith how we lose. Yung favorite memory is kung saan si Kael. Kasi ano, yun yung tagline talaga ng school. Basta one side, one side.